Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. KIIP Level 1 Unit 8 ng workbook pa rin tayo. Nasa grammar naman tayo ngayon. So, yung last time na napag-aralan natin for Unit 8 is yung grammar na myongsa plus hago. So, noun plus hago. Ano ulit yung gamit ng grammar na to? And sa English, sa Tagalog naman, at or saka. Ayan, kahit alin dyan sa dalawa pwede, no? So, example, sa Tagalog, tinanong ka, anong kailangan mo? So, sabihin mo yung kailangan mo. Ito at ito. Ayan. So, halimbawa, dalawa yung kailangan mo eh. So, tingnan nyo dito sa ating mga sasagutan. So, hindi lang isa yung subject, no? Dalawa. Okay? So, dalawa yung noun natin, pagdudugtungin natin. So, and sa English. Sa Tagalog naman, at or saka. Sabi sa instruction natin, 그림을 보고 보기와 같이 문장을 완성하세요. So, tingnan daw natin yung pictures. Tapos, i-complete daw natin yung sentence gamit yung ginawa dito sa example. Ayan. So, tingnan natin. Meron siyang dalawang noun. Noun number 1, noun number 2. Ano yung una? Check. Na yung pangalawa, ticket daw siya. So, sabi yung hwapyo. Okay, movie. Ticket sa movie. Okay, yung hwapyo, yusin natin. So, ang ginawa niya, check 한 권 하고. So, ginamit niya si hago. So, sinabi niya muna yung pangalan ng noun niya, number 1, check. Tapos, ilan piraso? 한 권. So, isang piraso. So, gagamitin pa rin natin or i-apply pa rin natin yung mga counters na natutunan natin plus yung grammar nga na hago. Tapos, yung kasunod is yung noun number 2 niya, yung hwapyo, dujang, kasi dalawa siya. Isa, dalawa. Iisoyo. So, ibig sabihin, after pa nating sabihin kung ano yung mga noun na gusto nating pag-usapan, we're going to consider if i or ga yung gagamitin natin. Okay? So, tingnan natin. Number 1, we have yung notebook or laptop at saka coffee. So, pwede nating sabihin notebook. Notebook. Ilan? Isa. So, hande. Tapos, dugtong natin si hago. And then, yung noun number 2 natin, which is coffee. Coffee. May batchim ba yung ating coffee? Wala. Hindi pa pala natin siya, i-consider dito sa part na to. Sasabihin pa pala natin yung, ilan, yung quantity at saka yung counter. So, ano yung counter for coffee? Coffee or yung mga tasa? Jan. So, coffee, han jan. Han, isa lang. Tapos yung jan, counter for coffee. For cups. And dahil may batchim yung jan, then we will use i. So, yung number 1 na sagot ay, notebook 한 대 하고 커피 한 잔이 있어요. Punta tayo sa number 2. We have 2 pieces or 2 slices of pizza and 1 bottle of Coke. So, paano natin yan sasabihin? We can say pizza. Do is dalawa. And then yung counter for slices is 조각. Tapos, idudugtong mo si hago. Pizza, do 조각하고. And then yung cola. Cola. Ilang piraso? Isa. Ilang bote? Isang bote. 한 병. 한 병. Tapos, tingnan natin yung byong, may batchim ulit siya, kaya naman, i ulit yung gagamitin natin. So, pizza도 조각하고 콜라 한 병이 있어요. Number 3, we have yung apples and mandarin. So, akala ko kanina orange. Akala ko orange yan. Mandarin pala. So, sagwa. Usually, pag sa mga fruits, pag yung mga ganyang bilog-bilog na maliliit, pwede nyo nang gamitin si ge. Yan. So, sagwa, sege hago, dugtong mo si hago. Tapos, ano yung mandarin? Gyul. Ilan? 2, 4, 6, 6. Yosot ge. So, wala tayong batchim, no, dito sa ge. Kaya, ga yung gagamitin natin. So, yung sagot sa number 3, sagwa, sege hago, 귤 6개가 있어요. So, ano ibig sabihin nun? May 3 piraso ng mansanas at
6 na piraso ng gyul, or ano yung Tagalog niyan, hindi ko alam. So, punta tayo sa number 2. Number 2, same lang ng instruction, no? Tingnan daw natin yung example kung paano siya sinagot. So, tayo din, gamit yung mga pictures, i-complete natin yung conversation. So, check muna natin yung example natin. So, we have coffee, ilan? Han jan. So, isa. Tapos, yung counter for cups is jan. Next, we have cake. Ilan yung cake natin? Isa rin. And then, ano yung counter for slice? Chogak. Okay. So, yung question ni Ga, muwawasul daril kayo. So, malamang nasa coffee shop sila, no, yung settings. Tapos, ang nagtanong is, yung nagtitake ng order or nagsaserve. Sabi niya, muwasul daril kayo. Ano pong order ninyo? Kumbaga, yun yung isa sa pwedeng meaning. Okay, so ano pong order ninyo, or what can I do for you? Pwede din yon. So, depende sa situation, no? So, ang sagot ni na, 커피 한 잔 하고 케이크 한 조각 주세요. So, sabi niya, bigyan mo ako. No? So, yung order niya, no? Bigyan mo ako ng isang tasang kape at isang slice ng cake. Yan. Sabi niya, please give me a cup of coffee and a slice of cake. Okay? So, number 1, tingnan natin. So, we have yung number 1, juice. Ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, we have yosot, 6. Ano yung counter for bottles? Byong. And then, we have check, libro. Ilan? 2. Du, kwon. Counter for books, kwon. Dito naman, sa number 2. Sagutan pala muna natin to. So, yung question, takja에 뭐가 있어요? So, takja is the same with 식탁. So, usually, ito yung mga table na kung saan pwede tayong kumain. Okay? tak자에 뭐가 있어요? So, ang sagot niya, tak자에. So, ano yung meron? Juice 6병하고 tapos, yung second nating subject is yung check. Check du kwon. So, yung kwon, may batchim siya na niyan, kaya i yung gagamitin natin. Du kwoni isoyo. Sabi, merong 6 na bote ng juice at saka 2 libro. Yan, sa ibabaw ng table. Okay? So, number 2, we have computer. Ilan? Isa. So, han, tas counter for gadgets or machines, de. And then we have sekchungi. So, just a moment. Double check ko lang yung ating colored paper. Ayan. So, colored paper, sekchungi. And then, ilan? 1, 2, 3. Jan. Jang pala, sorry. So, jang is counter for papers. Okay? So, ano pa? Actually, sorry tiningnan ko yung sagot dito sa natin, workbook. Sa tingin ko kasi to, colored papers to eh. So, pero, ang pala dyan, sagot nila dito is gongcheck. So, gongcheck is notebook. Pero kung sa tingin mo ay colored paper yan, hindi naman siya mali. So, sekchongi, pwede mo ring isagot na sekchongi. Kumbaga, i-follow na lang natin yung nasa sagot sa libro. So, sabi nila, gongcheck daw ito. So, anyway, sabi 책상에 뭐가 있어요? So, 책상 naman is study table. So, table din siya, pero ito yung ginagamit for studying. Okay? So, ayan. Sabi, 책상에. So, sa ibabaw ng study table, computer 한 대 하고, tapos gamitin natin yung gongcheck. Okay? So, notebook. Gongcheck. So, ano yung magiging counter natin for gongcheck? Dahil, siya, nabago na siya, hindi na paper.
ano na yan, check na siya. So, kwon dapat yung gagamitin natin. Okay, so pag halimbawa pinili mo yung colored paper which is jongi, papel, jang yung gagamitin mo. Pero kung gongcheck as in notebook, then kwon dapat yung gagamitin mo na counter. So, para hindi kayo malito kasi sa isip ko lang naman sumasagot ako ng pala desisyon ako. So, gamitin natin yung sagot sa libro, gongcheck. Gongcheck, ilan daw? 3. Sekwon. Tapos, may batchim yung kwon, kaya i yung pipiliin natin. So, sagot natin is, 책상에 컴퓨터 한 대 하고 공책 3권이 있어요. So, may isang computer at 3 notebook sa ibabaw ng study table. Number 3, we have yung mansanas. So, sagwa, duge. And then, itong mga to, malalabo lang siya, pero ramyon daw yan. So, ramyon. Okay, ramen. Ilang pack? 1, 2, 3, 4, 5. So, dasot. Ang gagamitin natin counter for that is gena din. Okay? So, mat에서 무엇을 사요? Anong bibilhin mo sa Mart? So, yung sagot natin, mat에서 sagwa 2개 하고 라면 5개. So, wala siyang batchim. 를 yung gagamitin natin. 5개를 사요. Yan. So, that's for grammar 명사 plus 하고. Continue natin sa isa pang grammar na natutunan natin sa level 1, unit 8. So, ito yung verb or adjective plus 습니다 pag statement, and then 습니까 naman for question. So, parang lang siya, para mas madali nyo matandaan, yung gamit niya is same with ayo, oyo, heyo. Yan. So, mas lang siya, honorific or mas mataas lang ng level. So, ginagamit mo siya kapag formal. Okay, formal yung setup or settings. Ayan. So, tingnan natin. 다음 표를 완성하세요. Complete the table. So, 기본형, again, basic form. Tapos, gagawin daw nating 습니다 or 비읍니다 pag statement. Okay. Yan. So, yan. Pag yan yung mga ending. Tapos, pag ang ending naman ng sentence mo ay patanong, then, 습니까 or 비읍니까? So, ito ay question. Yan. Pag ito yung ending. Okay, so tingnan natin. 먹다. So, remove natin yung mga da sa dulo. Okay, so dito din. And then, let's start. May batchim at walang batchim. So, pag may batchim, 습니다 or 습니까. Yan. Pag walang batchim, 비읍니다 or 비읍니까. Yan. So, tingnan natin. 먹다, magiging 먹. So, lang ako dito. Nalagay na ako ng 1 or 2 para hindi tayo tumagal. Yan. Okay. So, 먹다, may batchim. 먹습니다. So, 1. 읽다, may batchim ulit. 읽습니다. 듣다, may batchim. 듣습니다. Gada, walang batchim, kaya naging gamnida. Yan. Tapos, yung may mga star, last natin yan. So, pagpatanong naman, si 먹습니다, naging 먹습니까? 읽다, 읽습니다, magiging 읽습니까? So, 1 pa din. Okay? So, dudugtong mo lang si 습니까 kay ilk. Okay? So, next, 듣다, 듣습니다 or 듣습니까? Okay. Tapos, gada, gamnida or gamnika.
Next, dito naman, 좋다, may 받침, kaya 좋습니다. Pagpatanong naman, again, may 받침 siya, kaya 좋습니까? So, 1 pa din siya. Next, 가볍다. So, magaan, 가볍다, may 받침. So, 가볍습니다. 1 pa rin siya. Ito, 가볍습니다. Pagpatanong, same. 가볍습니까? 가볍습니까? Mabigat ba? Next, 맛있다. Magiging, may 받침 ulit, 맛있습니다. Or pagpatanong, 맛있습니까? Sada, walang 받침, kaya magiging 삽니다. Pagpatanong, 삽니까? So, cheap, diba? Ibig sabihin nung sada. Okay, so dito na tayo sa may mga star. So, unahin natin si palda. Palda, which means to sell. Okay, so si real, ang mangyayari sa kanya, after ma-remove yung da, si real ay appear. Okay, so maano siya, mawalan siya ng effect. Magiging pa na lang yan. So, dahil pa, wala siyang 받침, kaya 팝니다. Okay, pagpatanong naman, 팝니까? Ayan. So, number 2, no? Number 2. So, dito, salda, same. So, nag-end sa real, yung 받침 niya. Pag yung 받침 ay real, ma-drop yan, mawawalan ng bisa. So, magiging 삽니다 or 삽니까. Yan. Okay, punta tayo sa number 2. Sabi sa number 2, 보기와 같이 대화를 완성하세요. So, tingnan ulit yung example and complete yung conversation. So, kumakain siya, no? Sabi, sagwa가 맛있습니까? Tinatanong. So, yung verb natin is, yung adjective natin dyan, or yung sa is 맛있다. Okay, masarap. So, ginawang 맛있습니까? Kasi patanong. Okay, so again, paano yun? 맛있다, remove the, may 받침 tayo. Again, ang ina-apply natin na grammar dito is yung 씁니다, 비읍니다. 비읍니다, ayan. Or, 씁니까, sin natin. 씁니까, 비읍니까, ayan. Okay, so sabi niya, 사과가 맛있습니까? Tapos, nung sinagot, 네, 맛있습니다. So, tayo din. Number 1, television이, so yung adjective natin is bisada, expensive. So, remove the, walang 받침, kaya magiging bisam. Dahil patanong siya, nika, yan, television이 bisam니까? 네, oo daw, mahal daw. 네, bisamnida. Yan. Next, number 2. 책이, yung ating 형용사 or adjective na nandito is 재밌다, which means interesting. So, remove the. So, may 받침 ulit, kaya 재미있습니까? 네, 재미있습니다. Next, 무엇을 blank. So, yung verb naman natin is 먹다. So, 먹, may 받침 siya. 먹습니까? Again, patanong kasi kaya ka yung huli. 먹습니까? And then, pang을. So, statement na siya kaya magiging 먹습니다. Next, 김치찌개를 palda, sell. So, may tinitinda daw ba na kimchi-jjigae dito sa menu? So, palda, again, remove the, and take note na nag-e-end siya sa real 받침. So, ano ulit mangyayari pag ang 받침 mo is real, mawawala siya, no? So, magiging 팝니까? 네, 팝니다. Yan. So, that's for 씁니다, 비읍니다, 씁니까, 비읍니까 grammar.
And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.